Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Mga ka-stories, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. Huwag din kalimutan na pindutin ang subscribe button. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Mga ka-stories, ang kwentong aking babasahin ay mula sa ating sender na nagpapatago po sa pangalang Jonah. May tanong po si Jonah, tulad niya ay pwede ka bang ma-in love sa isang tao na hindi naman mayaman, pero alam mo na handa kanyang samahan sa hirap man o sa ginhawa? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga tagapakinig mo via online. Tawagin niyo po ako sa pangalang Jonah. Hindi ko po tunay na pangalan. 28 years old at tubong Olonga po. Pero dito na po ako naninirahan sa Pangasinan kasama ng anak ko. Kung sa pisikal na itsura po ang pagbabasehan, Papa Dudut, ay hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko. Pero madami po ang nagsasabi na kahawigan ko daw po si Emma Watson. Siya po yung cute na leading lady ni Harry Potter sa pelikula. Amerikano po kasi ang tatay ko, Papa Dudut. Dahilan para lumabas sa pisikal na itsura ko ang kagandahang pang foreigner. At hindi po ako nahihiyang sabihin sa inyong lahat na si mama ko po ay dating GRO sa Gapo. At kung hindi niya inalay ang bulaklak niya sa isang Amerikano, ay malamang ay hindi ako mabubuhay sa mundong ito. Biro lang po Papa Dudut, pero naging vocal naman po kasi sa akin si mama sa biruan namin yon. Hindi ko makakalimutan ang kabataan ko Papa Dudut. Maraming mga kapitbahay at mga kamag-anak namin noon ang giliw na giliw sa akin. Naaalala ko pa nga na madalas akong isali ni mama noon sa kung ano-anong klaseng contest. Singing contest, dancing at pati acting ay sinalihan ko na rin. May pagkaluka-luka din kasi si mama. Bata pa lamang ako ay pinagkakakitaan na niya ako. Pero dahil si mama lang naman ang aasahan sa hanap buhay, ay wala din siyang oras para ipagpatuloy pa ang pagdala sa akin sa mga auditions sa TV sa Maynila. May isang movie project lang po ako na hanggang ngayon ay hindi ko po makakalimutan, na nakasama akong maging extra sa isang pelikula. Na kunwari ay sa Amerika kinunan, pero dito lamang din yon sa amin sa Gapo. Asar na asar si mama dahil mabilis lang akong nahagip sa kamera. Tapos, end of my showbiz career na. Napabayaan kasi ni mama ang ipin ko, kaya naman sabay-sabay nabungi. Kaya hindi ko na rin nagawa pang sumalang pa sa auditions. Ang hinahanap kasi nila ay mga batang may magandang ipin. Maganda lang ako noon Papa Dudut, pero wala naman akong mga ngipin. Sa pagtagal ng panahon ay nasanay na lamang ako na kung sino-sinong mga kamag-anak ni mama ang nag-aalaga sa akin. Kapatid niya, pinsan at kahit pa kapitbahay namin ay hinahabilin ako ni mama sa tuwing rumarampa na siya sa bar na pinagtatrabahuhan niya. Marami din akong mga naging tito, uncle at daddy
sa mga lalaking dumaan sa buhay ni Mama. Pero wala ni isa sa kanila ang naging seryoso at nagtagal sa pakikipagrelasyon kay Mama. Nabubuking kasi ni Mama na karamihan sa kanila ay may mga sabit na rin. After 10 years ay unti-unti na rin kumupas at nawala ng asim sa mga customers si Mama. Nag-retire na rin siya at the age of 40 plus. Nag-focus na lamang siya sa pagtitinda ng mga Tupperware, Avon at kung ano-anong networking company pa ang kinabaliwan niya. Natatandaan ko pa nga na lagi niyang sinisigaw noon ng power kapag nakikita niyang tinatamad akong pumasok sa eskwela. Flashback tayo sa panahon na nag-aaral na ako sa high school. Third year high school na ako noong nakilala ko po si Brian. Guwapo, moreno, hindi katangkaran pero malakas talaga ang appeal at sa katunayan ay marami talaga ang nagkakagusto sa kanya sa campus. Kung sa artista po na kamukha niya ang pag-uusapan ay si Rocco na sino kaagad ang maiisip mo. Naging classmate ko si Brian ng 1 taon lang sa high school. Pero nabalitaan ko na lang din na huminto na siya sa pag-aaral dahil po sa financial problem. Pero hindi ko akalain na sa paghinto niyang iyon ay magiging dahilan pala para maging close kaming dalawa. Sinasakay kasi niya ako sa tricycle na pinapasada niya ng libre. Hindi ko pala nabanggit sa inyo kanina na noong magkaklase pa lamang kami ay nililigawan na ako ni Brian. Pero dahil sa bata pa lamang ako noon ay bawal muna ang pakikipag-boyfriend. Matindi kasi ang bilin sa akin ni Mama na huwag akong basta-bastang magpapauto sa mga lalaki. Dahil sa pare-pareho daw ang mga lalaki ng hulmahan. Lahat sila ay pare-parehong manloloko. Matapos makuha ang gusto sa babae ay iiwanan ka na lamang nito. Isang hapon, kauuwi ko lamang galing sa school nang nakita kong nagkakagulo sa labas ng bahay namin. Napatakbo ako ng mabilis nang makita kong pinagtutulungang buhatin si Mama pasakay sa isang tricycle at dadalhin daw si Mama sa ospital. Halos manlumo ako nang makita kong hinahabol ni Mama ang kanyang hininga. Sumabay na rin ako sa service na maghahatid kay Mama sa ospital. Sumunod naman si Brian sa amin. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Mama ay stroke daw ang naging karamdaman ni Mama. Kaya pala nitong mga nakaraan ay madalas ko siyang naririnig sa pagsasabing nahihilo daw siya mula sa maghapon niyang pagpapasali sa networking na nasalihan niya. Nang mga oras na yon ay hopeless ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Nalibot ko na ang lahat ng mga kamag-anak namin para lamang makapagsulisit ng perang gagamitin sa pagpapagamot ni Mama. Mabuti na lamang at nandyan si Brian para magpasakay sa akin ng libre sa tricycle na pinapasada niya. Para lahat ng pwede kong puntahan para makahingi ng tulong ay napuntahan namin. Matapos ko pong mailabas si Mama sa ospital, sa tulong ng mga donasyon ng mga kaibigan at pamilya namin, ay panibagong dagok na naman ang susuungin ko sa kung saan kukunin ang perang pambili ng mga gamot ni Mama. Saan ako kukuha, Papa Dudut, ng perang ipanggagastos namin sa pang-araw-araw? Sinubukan ko magtrabaho sa fast food, Papa Dudut, pero kulang ang kinikita kong pera sa pambayad pa lamang sa renta, kuryente at tubig namin. Mababaliw na ako noon sa kakaisip kung saang lupalop ng planeta ko kukunin ang perang ipangsosuporta ko sa nanay ko na may sakit. Dahil dito ay sinubukan ko din na hanapin ang tatay ko sa Facebook. Lahat ng Amerikanong kapangalan niya ay pinadalahan ko ng PM para magpakilala sa kanila sa pagbabakasakaling tatay ko sila. O baka kamag-anak nila ang tunay kong ama, pero wala ni isa sa kanila ang nag-reply ng matino.
At kung meron man ay gusto pa akong jowain. Hanggang sa isang text message ang natanggap ko kay Abby. Kaklase ko sa elementary si Abby na nagtatrabaho sa isang bagong bukas na bar malapit lang sa amin. Isa kasi siya sa mga na-text ko kung may alam na hiring na trabaho. Girl, nabalitaan ko ang ganap kay Mudra mo, kaya naalala din kitang i-message. Hiring kami ngayon hindi kailangan ng diploma. Ganda lang te, baka interesado ka. Tawagan mo lang ako o i-PM. Walang pagdadalawang isip papadudot ay tinanggap ko ang alok ni Abby na maging isang GRO. Kailangan kong magpakapraktikal. Alam ko kasi na hindi ako palalamunin ng pride ko kung mag-iinarte pa ako. Lalo na sa panahon na kailangan ako ni mama. Malaki kasi ang take home na pera gabi-gabi, kaya naman napapayag ako ni Abby. Sigurado ka ba sa gusto mong mangyari? I mean, hindi ba delikado dyan? Seryosong tanong sa akin ni Brian. Bakit naman magiging delikado dito? Hindi naman ako magsusundalo o magpupulis. GRO Brian ang papasukan ko. GRO. Hindi pagpupulis. Kaya walang delikado ron sa gagawin ko. Uupo lang ako at lalasingin ko yung mga customer sa bar. Yun lang. Sarkastikong sabi ko sa kanya. Pero Jonah, hay nako, wala nang pero. G ka ba sa inaalo ko sa'yo? Ikaw na maghahatid at sundo sa akin para safe ako makakauwi ha. Yun nga lang, mapupuyat ka kasi hanggang umagahan to. Mag-alarm ka na lang para magising ka sa madaling araw kapag susunduin mo na ako. Hindi ako napigilan ni numan na gawin ang bagay na alam kong makakatulong sa akin financially. Kailangan kong maging maabilidad at mamamatay kami sa gutom ni mama kung hindi ako magiging matalino sa pagsosolve ng problema ko sa pera. Sa umpisa ay naramdaman ko ang pag-aalinlangan ni Brian sa maaring kahinatnan ng pagiging GRO ko. Pero sa pagtagal ng panahon ay nakita at naramdaman niya sa akin na dapat niya akong pagkatiwalaan na nasa matino pa akong pag-iisip para ialay ang pagkababae ko sa kung sino-sino. Sa paghatid sundo sa akin ni Brian ay mas lalong naging close kaming dalawa. Isang araw bago siya mag-birthday ay nasa plano ko na papadudot na hindi siya batiin at pansinin maghapon. Nang sinundo na niya ako madaling araw sa araw mismo ng birthday niya ay naramdaman kong nagtatampo siya sa akin. I love you Brian. Hindi ko alam kung hindi niya lang ako narinig o talagang wala lang siyang paki sa akin. Ang sabi ko I love you pero suplado ka pala sa personal. Noon naman ay nakita kong napalingon na siya sa akin. Nakita ko na napangiti naman ito. Ihinto mo dyan sa may 7-Eleven. Ang sabi ko pa sa kanya. Agad naman siyang pumarada sa tapat ng 7-Eleven. Wait lang ha, ang sabi ko. Pero sa paglabas ko ay nakita ni Brian na may dala akong cupcake na may kandila pa sa ibabaw. Sinindihan ko yon at kinantahan ko siya ng happy birthday. Sabay sabi ko rin sa kanya ng I love you. Brian, wala akong na-ready na material na bagay ha. Pero may mamahaling regalo pa rin akong ibibigay sa'yo. Yung mamahalin din kita forever. I love you. Sinasagot na kita. Halos maluha noon si Brian sa sorpresang bigay ko sa kanya papadudot. Hindi rin daw niya akalain na kaya ko siyang i-prank maghapon na kunwari ay kinalimutan ko na magbe-birthday na siya. Tuwang-tuwa si Brian na sa wakas ay naging kami na. At mula nga noon ay mas lalong tumibay ang pagmamahala naming dalawa. Kulang na nga lang ay magpakasal kami dahil wala nang taong makapaghihiwalay sa amin.
Aaminin ko sa inyo Papa Dudut na isang linggo mula nang sinagot ko si Brian ay pinaubaya ko na rin sa kanya ang pagkababae ko. Ibinigay ko na sa kanya ang flower ko. Yun ang biruan naming dalawa. At hindi naman ako nagsisisi na pumayag ako na angkinin niya ang pagkababae ko. At dito ko rin mas napatunayan sa kanya na siya lang ang lalaki sa buhay ko dahil siya ang nakauna sa akin at wala nang iba pa. Bukod sa pagiging boyfriend bodyguard Papa Dudut ay naging katuwang ko din siya sa pag-aalaga kay mama. Sa bahay na rin siya madalas na tumatambay at natutulog. Hanggang isang gabi ay nakatanggap ako ng text galing kay Brian. Sinugod daw niya si mama sa ospital. Kailangan mo nang pumunta rito. Hinahanap ka ni mama bago siya nawalan ng malay. Matapos kong mabasa ang text na yon ni Brian ay dali-dali na ako nagpaalam sa boss ko para mag-early out. Pero hindi niya ako pinayagan at kailangan ko daw tapusin ang oras ng pag-table ko sa Koreanong customer namin. Umiiyak na ako noon habang nagmamakaawa. Pero hindi pa rin nila ako pinakinggan hanggang sa maisipan kong i-text na lamang si Brian na sunduin ako sa exit ng bar. Makalipas nga ng 15 minutos ay nagawa kong makatakas sa katibol ko at agad din akong nakasakay sa tricycle ni Brian. Kitang-kita ako ng manager namin habang pasakay ng tricycle. Noon ay nakita kong nagmura pa ito at nagwala. At agad na inutos na sundang kaming dalawa ni Brian gamit ang pick-up. Hindi naman sila nahirapan na maabutan kami. Nang makalabas ng sasakyan ay agad na sinapok si Brian ng mga bouncer ng bar. Hindi pa sila nakontento. Binugbog sarado rin nila ang boyfriend ko. Pinaliwanag ko kay Mr. C, hindi po niya tunay na pangalan ng dahilan ng pagtakas ko, na kailangan kong pumunta sa ospital dahil nag-aagaw buhay ang mama ko. Pero hindi siya naniwala. At dahil ayaw ko pa rin sumama sa kanila pabalik ng bar ay pinagbuntungan nila ng galit si Brian. Bugbog sarado sa kanila si Brian. At hindi pa nakontento si Mr. C. Pinaso niya ang ari ni Brian. Awang-awa ako noon kay Brian Papa Dudut. Pero wala akong magawa kundi ang umiyak na lamang at magmakaawa na ihinto nila ang pagpapahirap sa boyfriend ko. Mukhang nakadrag silang lahat sa walang awa nilang pagpapahirap kay Brian. Pasalamat na lamang kami sa Diyos dahil may napadaang mobil ng mga tanod. Kaya nakakuha ko ng tiyempo para sumigaw at humingi ng saklolo. Napatakbo na lamang silang lahat papasok ng pick-up nila para takasan ang ginawa nilang kalokohan kay Brian. Habang inihahatid nila kami sa ospital, ay kumuha pa ng impormasyon sa amin ng mga tanod para daw maitawag sa pulis ang ginawang pagkursunada sa amin. Pero mas pinili na lamang ni Brian na huwag ituro kung sino ang gumawa sa kanya nito. Naramdaman ko sa kanya Papa Dudut na gusto lang ni Brian na umiwas pa sa mas malaking gulo sakali mang balikan kami ng may-ari ng bar. Ako naman ay pinili ko na lamang na manahimik ng mga sandaling yon bilang respeto sa naging desisyon ni Brian. Sa ospital ay agarang nabigyan ng karampatang gamot si Brian para sa paso niya at sa mga pasa na natamo niya. Nagigilty ako Papa Dudut sa mga nangyari kay Brian. Kung hindi sana ako nag-text sa kanya para sunduin niya ako, ay hindi sana siya naparusahan ng ganito. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Brian dahil sa kanya ay naabutan ko pang buhay si mama. Kinabukasan din noon, March 11 ay pumanaw na si mama dahil sa atake. Pero nagawa pa niya akong kausapin kahit na sandali. Sapat na raw sa kanya ang malaman na si Brian ang magiging katuwang ko sa buhay. Nagsorry din sa akin si mama dahil hindi daw niya ako nagawang bigyan ng komportabling buhay.
Naiiyak na lamang ako noon habang sinasabi ko sa kanya na hindi mahalaga sa akin na maging mayaman. Ang mas importante sa akin ay ang makasama ko pa siya ng matagal. Pero yun nga, Papa Dudut, iniwan na niya ako ng tuluyan. Mahal na mahal kita, anak. Basta ipangako mo sa akin na mag-aaral ka. Ihinto mo na ang trabaho sa bar. Yun lang ang ilan sa mga importanteng nasabi sa akin ni Mama bago siya binawian ng buhay. Matapos mailibing ni Mama ay umalis na kami ng tuluyan sa Gapo. Yun ay para makaiwas na rin sa gulo, Papa Dudut. Kaya naman mas pinili namin na manirahan dito sa probinsya ni na Brian sa Pangasinan. Papa Dudut, nagawa ko po ang pinangako ko kay Mama na magbabalik po ako sa pag-aaral. Sa katunayan ay nakatapos po ako ng 2-year course na Hospitality and Restaurant Services. Sa tulong na rin ang suportang pinadala sa akin ng tatay kong Amerikano. Sa sobrang perang pinapadala niya sa akin ay nagawa ko din pong tulungan si Brian na makapagtapos din ng pag-aaral. Maswerte ako, Papa Dudut, na noong panahong humihingi ako ng tulong at hinahanap ko ang tatay ko sa Facebook ay isa pala sa mga nabigyan ko ng mensahe ay ang totoong tatay ko. Humingi din siya sa akin ng paumanhin sa nagawa niyang pagkukulang sa amin ni nanay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na po kaming isang anak at kinasal na rin po kami 5 years ago sa Huwes. Simpleng buhay lang po ang meron kami pero masaya naman ang aming pamilya. Si Brian ay kakatanggap lang po sa trabaho sa Dubai. Mga 6 months ago na po siyang nagtatrabaho doon sa isang restaurant at pinaplano na rin po naming sumunod ng anak ko sa daddy niya para doon na magtrabaho at magstay for good. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at sa lahat ng inyong mga followers sa radyo at sa internet. Sana po ay na-inspire kayo sa kwentong aking ibinahagi. May tanong lang po ako sa inyong mga listeners, Papa Dudut. Tulad ko, pwede ka bang ma-inlove sa isang tao na hindi naman mayaman pero alam mo na handa kang samahan sa hirap man o sa ginhawa? Hanggang sa muli, ako po ang inyong ka-stories, Jonah ng Pangasinan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.